inyo lahat, mga kababayan ko. Mabunggo ka, ako po may kasalanan. I love you, ma'am. Anyway, mga kababayan ko dito sa Barangay 218. Mali yung nasulat mo, 204 na sila. Okay. Ang nasunugan sa 218. Ngayon po, kanina pinapa-basketball ako. Kaya lang, hindi ako maka-shoot dahil galing pa po ako sa ospital kahapon. Pero lumabas po ako kasi naka-schedule po kayo dito at meron pong dalawang nasunugan pa sa dalawang barangay, Barangay 106 at saka dyan sa Santa Mesa. Nalulungkot nga po ako na meron pong namatay, nakikiramay po ako doon sa dalawang namatay sa pamilya. At sa inyo rito, wala naman po nasaktan. Tandaan niyo po, magtulungan lang tayo. Ang gamit na bibili, ang damit na lalaban, ang pera kikitain, pero yung pera kikitain na hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Kaya magtulungan lang po tayo at huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kaya po ako narito ngayon, sa totoo lamang po, lumabas talaga ako sa dyan ng hospital. May mga ginawa sa akin, hindi pa tinatanggal to. Dahil gusto ko makabisita kaagad doon sa mga nasunugan. Dahil noong panahon ng kampanya, hindi po kami nakakaikot dahil bawal po. Kaya bumalik po kaagad ako dito sa inyo. Makatulungan lang po at makapag-iwan ng konting ngiti sa inyo mga kababayan. Masaya na po ako na makita ko masaya kayo. Alam nyo, tandaan natin mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Ang bilis ng buhay, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kung ano yung kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Kaya ako po, magtataka kayo, tapos ng eleksyon, nandito pa rin po ako. Alam nyo, pagkatapos ng proklamasyon ko noong 2019, pumunta ako sa nasunugan sa Caloocan. Noong Sabado, after my proclamation, pumunta kagad ako sa Barangay 118 at sa Barangay 123 dito po sa Maynila, sa mga nasunugan. Masaya po ako dahil kahit na nasunugan sila, sumisigaw at masaya pa rin po sila. Kaya sabi ko, huwag po kayo mawala ng pag-asa, magtulungan lang po tayo. Importante buhay po tayo, mga kababayan. At ngayon po, nandito kami para makapagbigay po ng tulong sa inyo. Kung ano po yung tatanggap niyo yung tulong, bilhin niyo na po ng mga gamit sa inyong bahay, ngayong araw mamayang hapon. Gamitin niyo po sa tama. Ngayon, papasalamat po ako sa inyo. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Kanina may lumapit at papasalamat. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Maraming salamat po. Ako po ay isang Bisaya, probinsyano, Matanggenyo, Bisaya, na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagservisyo sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po. Hindi po masasayang ang tiwalang binigay niyo. Magtatrabaho po ako sa inyo. Bilang sipag, pagmamalasakit po at serbisyo po ang pwede kong ialay sa inyo, mga kababayan ko. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat. Una-una, gusto ko rin po pasalamatan ang ating mga barangay officials na tumulong po dito, no? Ang ating barangay captain Arnold Del Rio, palapakan po natin. Ang ating kagawad Marinette Humol, palapakan po natin. Kagawad Annalisa Gonzalez, palapakan po natin. Kagawad Nestor Encinas, palapakan po natin. Secretary Abelina Ross, palapakan po natin. Ang ating po mga barangay captains po, host barangay, salamat po sa pagpagamit dito po sa inyong covered court, barangay captain Gail Villaruel, palapakan po natin. Isisingit ko na lang po. Isa po,
ako po ay isa sa mga author at co-sponsor ng Ligtas Pinoy Centers Act. Ito pong batas na ito maglalagay po ng mga evacuation center sa mga syudad at munisipyo. Alam niyo, napakalaga po ng isang evacuation center. Kesa gamitin yung mga pera sa proyekto walang silbi sa bayan, dapat gamitin dito sa mga evacuation center. Para tuwing may nasusunugan, may nababahaan, meron po kayong komportableng pagpapahingahan. Kesa naman nandun lang kayo sa gym, naantala pa yung eskwelahan, di ba nagagamit? May maayos, may comfort room, at hindi magkasakit yung mga bata. Yan po yung batas na isinulong po natin bilang isa sa mga author at co-sponsor ng batas na yan. Evacuation Center, Ligtas Pinoy Centers Act po, na isinulong po natin. Tulad nito, dapat po maraming mga ganitong gym dito, kaya lang kulang kayo sa propriedad. I mean sa lupa. Lupa kailangan po, no? Pero yan po, para sa akin, importante po itong evacuation center. Yan, gusto ko rin pong pasalamatan ng ating mga barangay captain sa inyong suporta, tulong. Asahan niyo po, ako po'y patuloy rin po susuporta sa ating mga barangay officials. Isusulong ko rin po yung inyong pagpapalawak pa ng inyong kakayahan, ng inyong termino na makapaglingkod. Isa lang po ang pakiusap ko sa mga barangay officials, huwag pong pabayaan yung mga kababayan nating mahihirap po. Dapat bukas ang tanggapan ninyo tuwing may nasusulungan, tuwing mayroong nagkakasakit. Gusto ko rin po pasalamatan si Kapitan Hector C. ng Barangay 206. Palapakan po natin. Kapitan Louis de la Cruz ng Barangay 215. Kagawad Ervin Lam ng 204. Kapitan Vincent Noque ng Barangay 211. Kapitan Bernie Junicio ng Barangay 212, Zone 19. At SK Chairman Christine Sangbal ng Barangay 28. At salamat rin po sa Engineer Wenson Reyes ng NCR West Sector, sa ating mga pulis na nandiyan po sa labas, sa Police Captain Jesse Escalo, ating Mrs. Rosita Del Rio, Mrs. Poli Kapitan, and ating, nandito rin po ang ating bagong congressman ng One Tahanan Party List, no? Si Congressman Attorney Nat Odocado, palapakan mo natin. Ang kanyang isusulong po, salamat sa inyong suporta sa One Tahanan. Ang kanyang isusulong po ay yung mga housing program po, no? Yan po, kaya naimbitahan po siya rito dahil yan po ang kanilang advokasya, magkaroon po ng maayos na housing program po ang gobyerno po. One Tahanan Party List po. Nandito rin po si Jade Hamonod ng nominee po. Salamat rin po sa inyong tulong sa Malasakit at Bayanihan Party List. Nandito po ang second nominee. Yan po, si Action agad, Jade Hamonod. At pangalawa, gusto ko rin po magpasalamat sa inyong suporta at tulong sa Duterte. Nandito po ang ating kasamahan, ang aking mga best friend, mga kaibigan ko po. Kasama ko po sa noon pa, panahon po ni Pangulong Duterte nung tumatakbo pa siya hanggang ngayon. At dyan po sila. At nandito po sila kahit natapos ng eleksyon. Nandito po sila dahil gusto rin po nilang magpasalamat sa inyo sa 10 milyong botong binigay niyo po sa kanilang dalawa. Nandito po si Mr. Efectivo Philip Salvador. Nandito rin po ang boses ng bayan, Atty. Jimmy Bondo. Salamat po sa inyong suporta at tiwala sa kanila. Hindi po, alam niyo, hindi po matutupasan yung tiwalang binigay niyo po rin sa kanila. Isipin niyo, naka 10 million votes po bilang first time candidate. Malaking tiwala po ang binigay niyo po sa kanila. Maraming salamat po sa inyong suporta sa Duterte na candidate po. Ngayon, ako naman, sino dito mga taga Mindanao? Ngayon nga po, may kamay buntag. Sino mga taga Visayas? Ayun. Sino mga Bulanon? Ilonggo? Lente, mga parente ko rin. Pinsan tayo. Lahat ng Ilonggo, pinsan ko. Dahil ang tawag sa inyo, Ilonggo, ang pangalan ko, Bongo. Pinsan. At saka, sa mga taga Luzon, sino mga taga Luzon? NCR dito. Ilocano, Naimbang Namale, Matay na Aga sa inyong lahat. Maraming salamat.